Magandang oras mga ka-TH, mga kababayan. Meron tayong ka-TH na si Mindanao Hunter Sign. Kung saan meron siyang sinabi na maganda at medyo tumaba ang puso ko. Dahil sa isa pala ito sa aking subscriber noon. At ngayon ay nagiging treasure hunter na merong magandang mga analysis. Okay, so Mindanao Hunter Sign. Atin na pakinggan ang kanyang advice sa mga treasure hunters sa sarili niya ring karanasan at sa sarili niyang wisdom at magandang pag-iisip. Kaya pwedeng, sabi niya dito ay pwede namang hindi tayo gagastos ng malaki. O kung kaya nyo ay kung kayo mayroong kapatid na dalawang lalaki o dalawa kayong lalaki, di ba? Ay pwedeng hindi na kayo magbayad ng tagahukay. Pwedeng kayo-kayo na lang. Kasi sabi niya dito ay yung mga treasure na pwedeng mahukay lang ng isang araw o dalawang araw lang. Ibig sabihin, mababaw siya. Mga 2 to 3 meters na mga lalim ay mahukay lang yan ng isang araw hanggang dalawang araw. Kung dalawa lang kayo, pwedeng dalawang araw. Kung nag-iisa ka lang, pwedeng 3 araw ang magamit mong panahon para sa paghukay nito. Kaya yung nangyaring malagim na trahedya noong nakaraang linggo sa Panabo, Davao, del Norte, kung saan lima ang natabunan sa loob. Akin nga pala balikan, meron ng resultang suko yung mga gas at gaseous elements na nasa loob ng tunnel, kasi napakalalim na tunnel pala yun, 60 meters deep. Ang nakitang klaseng gas doon ay isa doon ang ammonia. Ang ammonia ay hindi yan makukuha sa ilalim ng tunnel. Ang ammonia ay talagang chemical yan. Ang ammonium nitrate ay sangkap yan sa paggawa ng dinamita, ng pulbura, ang ammonium nitrate. While itong galing sa mga nalalatang bagay na may amoy, itong methane. Ang methane ay nandyan talaga yan sa ilalim ng mga tunnel, lalo na ang tunnel ay malalim at mayroong mga decay materials. Halimbawa, mga century old tree na nalalata doon sa ilalim ng lupa, mga ngamo yun at nag-produce yun ng methane. Halimbawa, mga 100 years old na mga naibaw na mga hayop, nag-produce din yun ng mga methane, yung mga ibinaon, tao na ibinaon, halimbawa tagabantay, yung mga naghukay ng treasure na binaril ng mga Hapon at isinama sa pagtabon, yun nag-produce din yun ng methane. Kaya lahat ng organic material na nalalata sa ilalim ng lupa nag-produce ng methane, at ang methane ay maging sanhi rin ng kamatayan ng mga treasure hunter. Dahil sa matagal na paglanghap nito ay pwede kang mawala ng malay at masuffocate at hindi na talaga makakahinga pa. Dahil sa less oxygen ang malalim na tunnel ay less oxygen, manipis ang oxygen diyan. At kapag nalanghap nyo na lahat ng oxygen, mauubos yun, makakatulog kayo. At yan ang sanhi ng pagkamatay. Pero yung ammonium nitrate or ammonia na sinabi ng mga nag-rescue, which is sinabi rin ng suko na yun ay may ginamit sila na dinamita na pinasabog, kaya yung usok ng dinamita, ang usok ay carbon monoxide yan eh. Kaya kapag malanghap mo yan sa lugar na walang oxygen or lugar na manipis ang oxygen, kahit merong sila doon, kahit merong blower or industrial fan, kahit may electric fan doon sa loob, kapag mahina yung pasok ng oxygen, ang
dinamita kasi grabe ang usok niyan. Kaya kapag malanghap yan ng matagal, ay pwede kang matoxicated or makatulog at mawala ng malay dahil sa walang oxygen ay tuluyan kang mamamatay sa ilalim ng lupa. Pero yung nangyari sa Panabo, parang natabunan yata sila doon sa pinasabog nila, bumagsak yung lupa at nasuffocate sila sa usok ng dinamita. Yun, kaya merong traces of ammonium or ammonium nitrate, sabi ng suko. Okay, so balik na tayo dito kay Mindanao Hunter Sign. Atin pakinggan ang kanyang mga magagandang advice. Good morning mga katismo, ito po si Mindanao Hunter Sign. No? So maraming katanungan tungkol sa ating mga katiits, no? Tungkol sa kanilang kukay, no? Tungkol sa gastos. No? Sa totoo lang talaga mga katiits, no? Personalan to, no? Wala naman talagang gastos sa treasure. Yung iba lang kasi sa sobrang imagine na makakuha, sa sobrang imagine na yumaman, sobrang imagine na gold bar, di nila na malaya na paggastos na sila. Ang kulang kasi yan ng technique. Ang treasure kasi, kung talagang marunong ka mag-isip, unahin mo na yung giveaways. Yung makuha mo ng isang araw, 2 araw. Huwag mo maghukay ng malalim na di mo naman alam sure kung So, makuha yan. yun nga Diba? yung maganda na advice. Yan ay na-advise ko na rin yan noon, nung pag-umpisa ko, na hindi talaga ako maghukay ng tinatawag na mga bunkers dahil malalim yan at hindi lang, merong mga patibong at merong danger, di ba? Merong mga chemicals diyan, merong mga booby trap na sumasabog, water trap. Lahat na lamang ng kapahamakan ay nandiyan sa bunker na yan, na yan ay legendary lang kasi yan eh, parang urban legend lang yan, yung mga bunker na yan. Pero nakikita naman kasi natin sa mga mapa na mayroon ngang bunker. Kaya mayroong bunker. Ang problema, wala pa tayong nakitang bunker, mga ka-TH. Pero sa mga giveaway ay marami nang yumaman diyan, di ba? Eh, dito sa lugar namin, mayroong taga pastol lang ng mga kambing eh. Pero noong COVID-19 ay nakapagpatayo ng 3 bakery sa syudad namin, nakapagpatayo ng bahay na 11 million. Saan siya kumuha ng pera? Nagpapastor nga lang ng mga kambing eh. Kaya yun na yun. Wala naman siyang bad record, hindi naman yun magnanakaw, hindi naman tulisan, di ba? Kaya walang usok na maitago eh. Mayroong nakapagsabi na naka-aksidenteng merong gumuho na bundok, ang gilid noon ay naroon pala yung box of gold bars. Nakuha yun ng nagpapastor, magkapatid yun. At ngayon ay mayaman na. Grabe, naswerte talaga. O ayan, di ba? Nagpapatunay na ang mga treasure na giveaway ay giveaway talaga, ibibigay talaga yan. At mababaw lang siya, di ba? Nasa gilid nga lang ng bundok eh. Nang mag-landslide ay lumitaw. At pinulot lang magkapatid. Presto, instant millionaire. Kaya ito, Mindanao Hunter Sign. Maganda ang kanyang mga teorya ng paghanap at paano makaiwas sa malaking gastos. Yun nga yun, sabi ko nga sa mga kasama ko na hindi na tayo gagawa ng casing ng tunnel kasi sa casing ka magagastos niyan eh. Yung mga timbering, yung mga kahoy. Tsaka yung mga kahoy na yan at saka timber, yan ay nakakaharang yan sa paggamit ng detector eh. Kasi imbis na i-detect mo yung gilid ng tunnel, hindi mo na ma-detect dahil may mga kahoy at mga pako na yun. Hindi ka na makapag-adjust. Yung tunnel kasi na may casing, yan ay applicable lang yan sa nagmimina ng mga powder gold or powder dust or nuggets or natural gold or bina. Yung sumusunod sa bina, yun yung gumagamit ng mga timber. Panigurado na hindi guguho yung tunnel kasi ang tunnel ng mga minero ay tatagal pa yan ng 1 taon eh. Kung walang timber, guguho talaga yan. Pero sa treasure hunting, yan ang sinabi ko na
Huwag na kayong gumamit ng mga timber na pinako nyo pa ng mga numero 4. Kasi hindi na kayo makadetect sa gilid niyan. Confined na siya, hindi na ma-adjust, hindi ka na makapag horizontal excavation or makadrifting. Hindi na, ang direction mo ay vertical na vertical. Kaya sa mga gumamit ng timber, wala talaga akong nabalitaan na nakakuha. Yung timber nila, timbering, casing, umabot na ng 30 meters, 40 meters, 60 meters, wala talaga. Kasi masikip, walang adjustment. Kaya kung maghukay ay open cut lang na patriangle. Malaki sa ibabaw and then paliit sa baba. And then lalim lamang na pinakamalalim 7 meters. Yun lang yun. Kung 4 meters, 3 meters kahit guguho yan, hindi ka pa mamamatay. Kasi mababaw lang siya. Matabunan ka lang hanggang baywang mo. So buhay ka pa kasi yung ulo mo ay nakalitaw kapag babagsak yung giveaway na tunnel mo. Kasi mababaw lang. Wala naman talagang nabalitaan ko na nakakuha talaga sa malalim. Wala. Lahat ng nakakuha ay nasa 2 to 4 meters nga lang Yan ang katotohanan mga kababayan. Kaya huwag kayong magpadala sa mga imaginasyon na mayroong gold bars, lalo na yung mga nag-sugar. Tinatawag yan na sugaring. Mayroon akong ikwento sa inyo na tunnel ko noon. Umabot na yun ng 7 meters. Sabi ko, dinetect ko ng aking metal detector na Nukta Macro. So 7 meters plus 3 meters deep na madetect ng Nukta Macro. So 10 meters na yung lahat bali. Ngayon sabi ko sa mga kasama ko, wala na. Walang detection kung meron, madetect yun siya sa 7 meters deep. Ngayon kasi ang imagination nitong mga kasama ko ay grabe pala. Imagination nila mayroong mga gold bars pa doon sa ilalim. Ay kumuha ng ibang analyzer. And then sinabi ng bagong analyzer na meron. Meron pa 32 meters. 32 meters daw. Sabi ko wala yan. Walang 32 meters, walang sign Bakit ka maghukay ng malalim? Walang sign. Walang bato na minarkahan. Walang bagay na gawa ng tao. Bakit magpatuloy ka? Walang science Kaya yun, sinubukan nila dahil meron daw gamit. Sabi ko kahit may gamit pa yan na kung ano-anong mga scammer naman yung mga scanner. Ako meron akong noon, di ba? LB16 na gamit. Walang nakuha Kaya balik ako sa traditional analysis lamang at gamit ang isang magandang metal detector. Okay, kaya yun ngayon yung sugaring. Yun ang iwasan nyo sa mga analyzer, yung pinapatamis ang kwento na meron daw 100 gold bars doon sa 32 meters. Nakikita daw nila sa scanner. Sabi ko wala namang scanner na ang lalabas ay gold bar Ang lalabas sa scanner ay color coding lamang at numero ng value ng reading. Halimbawa, 3,000, 4,000, 5,000, 32,000. Yun, pero walang scanner na makapag-picture na mayroong gold. Walang x-ray na scanner, mga katiyets. Walang ganyan. Ang imagination nyo kasi, ang scanner ay makakakita ng box na nasa ilalim ng lupa. Walang ganun. Color coding lang yan. Pula, green, yellow, blue, ganun lang yun. Yung pula yan, yun yung item, pero babasahin pa yan according sa value. Hindi lahat ng pula sa scanner ay ginto. Niloloko kayo ng mga analyzer nyo na nagsasabi na merong 50 gold bars, 20 kilogram each, merong 200 gold bars ito, 2 box. Hindi nakikita ang ganyan, mga katiyets. Kahit ngayong itsura hindi naman talaga square hindi talaga square ang hugis ng color ng treasure box. Pula pa rin siya pero hindi siya square. Parang oblong lang siya. Yung ganun. Kaya merong mga analyzer na pinapatamis ang kanilang pag-scan para maniniwala kayo at
gagastos kayo sa paghuhukay nyo. Kasi sinabi sa inyo 200 gold bars. Walang ganun, walang makikita ang scanner na gold bars kundi color coding lang at numero at value, mga kababayan. Wala nang ibang magandang analyzer kundi ang ating Panginoon. Kaya manalig lang sa Panginoon, bigyan kayo niya ng panaginip sa gabi. Ituturo sa inyo kung saan kayo maghukay. At maniwala kayo sa inyong instinct sa gabay ng Diyos. Pero sabi ko na sa inyo, ang instinct nyo ay bigyan nyo ng limitasyon. 7 meters lang pinakamalalim, 2 meters pwede nang makakuha ng giveaway, 4 meters pwede nang makakuha, 7 meters pwedeng makakuha ng medium deposit. Yan lang yan, mga kababayan. Okay, patuloy tayo kay Mindanao Hunter Sign. Hindi mo alam kung saan ko nakuha yung technique na yan. Yung technique na yan is nakuha ko yan sa isang treasure hunter na dati kong sinubaybay. Hindi mo alam kung saan ko nakuha yung technique na yan. Yung technique na yan is nakuha ko yan sa isang treasure hunter na dati kong sinubaybayan. Kasi dati rin ako tulad sa inyo na basta-basta na lang nagkukay. Yung strategy na yan, nakuha ko yan sa totoo lang kang Surigao-san. Kilala nyo si Surigao-san. Yan, marunong yan sa strategy about sa hukay. Doon ko nakuha yung sinabi niya dati na alala ko hanggang ngayon. Unahin muna yung mababaw lang, yung makuha mo lang sa isang araw. Yun ang pinakamagandang diskarte bilang treasure hunter. Wala naman talagang magastos sa treasure hunter kung marunong ka mag-isip. Ang unang isipin mo bago ka maghukay is yung hukay mo. Mapagastos ka ba o hindi? Makuha mo ba yan ng isang araw o hindi? Pwede mo naman yan balikan pag may pira ka na, diba? Dapat mayroon ka nito. Hindi yung butas ng butas, di mo naman lain umaabot ka ng 500,000, 300,000. Di mo pa sure Alright, makuha o hindi. Kasi sa mga kudos malaki ang kay, deposito, mayroong mga trap yan. Yan basta-basta Mahiram makukuha. ng iyong Yan video. ang totoo. Ito'y pinasa sa akin ng isang ka-TH natin. Sabi niya, nabanggit ang pangalan mo sir sa sa vlog ni Mindanao Hunter. Sabi ko, salamat naman at may nagbanggit. Kaya ito binigyan ko ngayon ng reaction kasi tama naman ang sinabi, di ba? Mga ka-TH. Kaya ang idagdag ko dito ay huwag kayong maniwala sa mga sugaring, yung pinapatamis ang kwento, ang istorya ay kahit wala ay sasabihin na meron, 2 box, 3 box, 200 gold bars. Paano makikita yan? Wala pang scanner na makakita ng real shape of the real object in a real time. Walang ganun. Walang ganun. Nasa lang yan, guni-guni. At nakikita lang yan sa movies. Merong nukta macro na makapag-detect ng 2 meters na makita niya ang itsura. Okay? So, meron sa nukta macro makita niyang itsura pero hindi niya makita ang real color. Ang itsura lang, halimbawa, triangle ang object, triangle ang metal or square ang metal or bilog. Makita yan pero true color coding pa rin. Yun yung sa nukta macro pa rin yan na scanner pero mababaw lang yung kanyang ma-scan. At hindi makikita talaga ang gold bars. Kaya nga sabi ko sa yung mga nagkwento sa akin na may treasure hunter daw na pumunta tapos nag-scan ng kanilang lupa at meron daw 200 gold bars na nakita. Paano mo malaman na 200 yan? Ang sasabihin ng computer ng scanner ay mga values lamang yan from 0 to 60,000 values. So kung 60,000, yan ay mga precious metal na yan. 40,000 precious, 30,000 semi-precious, and then sa mga mababang numero, yan ay mga bakal na lamang at mga tanso at iba pang klaseng metal, aluminum o mga pako. Yan ang katotohanan yan mga kababayan. Galing na ako dyan sa isa sa pinakamahal na scanner, yung LB16, 800,000 yun. Pero nakita ko yung nakita ko yung disadvantage niya. I-believe pa nga ako sa dowsing na gamit ko saka pendulum ni penduluman. Kasi nakatagpo na ito ng 2
real Japanese tunnel. Kaya bilib ako sa mga gamit na yon. At ipalo up ko na lang sa aking analysis at sa aking metal detector na Nokta Macro na makapag-identify din ng precious metal. So kung merong ma-detect na precious, hindi kaagad yung ginto, kundi pwedeng tanso, pwedeng copper, pwedeng white metals, di ba? At makapag-detect din siya, makapagsabi na kung metal lamang ito. Kaya precious and metal ang kanyang masabi sa kanyang identification button. So yun yung aking pang final follow-up. Kapag walang precious, wala na, hindi na maghukay. Mga kababayan, wala talaga yan. At kapag walang sign sa inyong hukay, halimbawa basag na buti na kulay green at orange or brown, which is mga kulay ng buti yan sa World War II, maliban na lamang kapag may marka na SMB, yan ay San Miguel Corporation yan, na sa puwit ng buti, kulay brown, and then may marka na SMB, San Miguel Corporation yan. Kaya huwag na kayong mag-aksaya ng panahon. Noong gera, ang lumabas ang San Miguel na botelya 1947 Kaya wala sa gira, hindi ginamit yun. Yung Duraglass bottle, Duraglass, yun ginamit yun sa World War II. Merong marka na Duraglass sa puwit, mga katiats. Okay, so yun lang ang aming maibahagi sa inyo together with the Mindanao Hunter sign at ng yours truly, the Surigao Sun. Yun yung mga diskarte na hindi kayo mamulubi sa gastos at malayo kayo sa kapahamakan. Alright, kami magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe.